Sa isang makipot at madilim na eskinita sa Tondo, matatagpuan ang isang lumang gusali na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa ikatlong palapag nito, nakatira si Marites kasama ang kanyang dalawang anak, ang 10 taong gulang na si Nika at ang 7 taong gulang na si June. Maliit lamang ang kanilang inuupahan, isang kwartong halos kasya lang ang isang lumang kama, isang plastik na mesa at ilang upuan na may bitak na. Sa tuwing umuulan, sumasayaw ang mga patak ng tubig mula sa bubong na may butas, kaya't laging may nakalatag na timba at batya sa sahig. Pero sa kabila ng kawalan ng ginhawa, may kakaibang init sa lugar. Laging may halakhak mula kay June na mahilig magbiro at may mahinhing boses ni Nika na nagkukwento ng kung ano-anong pangarap. Sa maliit na bintana na may lumang kurtina, dumadampi ang bahagyang sinag ng araw tuwing umaga, sapat para gumising sa kanila. Gising na mga anak, malambing na tawag ni Marites habang sinasalin ang mainit na tubig sa lumang takure. Naka-t-shirt lang siya na kupas at may butas sa laylayan, tanda ng ilang taon ng paulit-ulit na paggamit. Kailangan nating maagang matapos ang labada kay Aling Sima para may pambili tayo ng bigas. Opo, Mami, sagot ni Nika. Mabilis na binubuhol ang kanyang mahabang buhok. Si June naman ay medyo nagtatamad-tamaran pa sa kama. Pwede bang maglaro muna ako ng konti bago tayo tumulong? Reklamo niya. June anak, alam mo namang mahalaga na matapos agad ang trabaho ni Mami. Sabay haplos ni Marites sa buhok ng anak. Pag natapos natin, bibili tayo ng pandesal. Masarap yon kapag mainit pa. Ganito ang kanilang araw-araw. Gigising ng maaga, kakain ng kung anong kaya nilang maipang-almusal. Minsan pandesal, minsan lugaw na halos tubig na lang ang lasa. At saka pupunta si Marites sa mga bahay ng may kaya para maglaba at maglinis. Ang mga bata, kung walang pasok, ay sumasama para tumulong kahit sa maliliit na gawain. Sa kanilang simpleng mundo, sapat na ang makakain at magkakasama. Sa puso ni Marites, may mabigat na pangarap ang mabigyan ang mga anak ng mas maayos na buhay, hindi lang dahil sa kaginhawahan, kundi para mabura ang takot niya na baka lumaki silang walang direksyon gaya ng ilan sa kababata niya. Isang hapon, matapos ang trabaho sa bahay ni Aling Sima, umuwi silang mag-iina sa apartment na pagod at pawisan. Sinalubong sila ng amoy ng nilulutong tuyo mula sa kabilang kwarto at ingay ng mga batang naglalaro sa pasilyo. Pagpasok sa kanilang silid, agad na inilapag ni Marites ang malaking bayong na puno ng maruruming damit na lalabhan pa niya bukas. Mommy, biglang sabi ni Nika habang binubuksan ang kanilang maliit na lata ng alkansya. Konti na lang, makakabili na tayo ng bagong sapatos ni June para sa school. Napangiti si Marites. Pero alam niyang kahit gaano sila mag-ipon, madalas may dumarating na gastusin na mauuna sa listahan. Kuryente, renta at pagkain. Oo anak, konti na lang pero huwag kayong mag-alala. Darating din tayo doon. Habang si Nika ay abala sa pagtutupi ng kanilang damit, lumapit si June sa kanyang ina. Mommy, bakit wala tayong malaking bahay katulad ng sa TV? May hardin, may hagdan na paikot at may malaking kwarto para sa atin. Napahinto si Marites. Tumipig siya sa anak at dahan-dahang ngumiti. Dahil anak, hindi lahat ng tao pinapanganak sa ganyang ginhawa. Pero tandaan mo, kahit maliit ang bahay natin, basta buo at masaya tayo, mas mahalaga yun kaysa sa ginto. Pero gusto ko pa rin ang malaking bahay para hindi na laging may tumutulong tubig sa bubong. Inosenteng tugon ni June. Lumapit si Nika at niyakap ang kapatid. Huwag kang mag-alala, June. Balang araw, magkakaroon tayo nun. Siguro kapag nanalo si Mami sa loto. Sabay tawa niya na sinabayan ng halakhak ni June. Sa kabila ng biro, ramdam ni Marites ang pangungulila ng mga bata sa mga bagay na hindi niya maibigay. Minsan, sa gabi, habang natutulog na ang mga anak, nauupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang malalayong ilaw mula sa mga gusali sa Maynila. Naiisip niya paano kaya kung ibang landas ang pinahak niya noon. Pero sa huli, laging bumabalik ang isiping
mahalaga ang ligtas at masayang pamilya. Isang araw, habang naghahayos siya ng labada, tinanong siya ni Nika, "Mami, may tatay ba kami?" Nanlamig si Marites. Mabilis siyang ngumiti para maitago ang pagkabigla. "Anak, may tatay kayo. Pero matagal na siyang wala. Mahalaga ngayon na nandito tayo para sa isa't isa." Tahimik si Nika. Hindi na siya nag-usisa pa. Pero nakita ni Marites sa mga mata ng anak ang kuryosidad na mahirap pigilan. Sa loob niya, may bahid ng takot na baka dumating ang araw na matuklasan ng mga anak ang kabuuang katotohanan, isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang nililibing sa alaala. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunang sardinas at kanin, muling bumalik sa usapan ang mga pangarap ng mga bata. "Mommy," sabi ni June na may bits ng sardinas sa labi, "kapag mayaman na tayo, bibili ako ng malaking mansyon para sa iyo. Tapos ako na lang maglilinis para hindi ka mapagod." Napatawa si Marites, pero may kung anong kumurot sa puso niya. "Salamat anak, pero alam mo, kahit wala tayong mansyon, importante, mahal natin ang isa't isa. Yun ang kayamanan natin." Nang gabing iyon bago matulog, niyakap ni Marites ang mga anak ng mas mahigpit kaysa dati. Habang humahaplos sa buhok ni Nika at June, pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat, kahit imposible, para mabigyan sila ng mas maginhawang buhay, anuman ang kapalit. Hindi niya alam, ang munting pangarap ng kanyang mga anak na magkaroon ng mas magandang tirahan at mas masayang buhay ang magdadala sa kanila sa isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Isang paglalakbay na magbubunyag ng nakaraan, maglalapit sa kanila sa isang taong hindi na inakalang muling makikita at magpapabago sa takbo ng kanilang kapalaran magpakailanman. Kinabukasan, tila walang pahinga ang katawan ni Marites. Madilim pa lang ay gising na siya, tahimik na nagbabanlaw sa lababo ng ilang pirasong damit na hindi niya naisama sa labada kahapon. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay parang tumatagos sa kanyang mga buto. Pero wala siyang magawa kundi tiisin. Mahaba ang listahan ng trabaho ngayong araw. Paglilinis sa bahay ni Aling Sima sa umaga, paglalaba sa 2 kliyente sa hapon, at pagtulong magbenta ng gulay sa talipapa sa gabi para kumita ng kaunting dagdag. "Nay, gising na po," mahina ngunit malambing na boses ni Nika mula sa kanilang kama. "Ako na po mag-aayos ng almusal." Bumangon siya agad, inapik ang natutulog pang si June at sinimulang maghanda ng maliit na kalan para sa mainit na tubig. "Sige anak, pero wag mo nang piliting magluto ng itlog. Ipinagbili ko na yung natitirang isa kahapon para pandagdag sa bayad sa kuryente," paliwanag ni Marites habang tinutuyo ang kanyang mga kamay. "Opo nay, pandesal na lang po tayo ulit," sagot ni Nika. Pilit pinapaganda ang tono kahit halata ang lungkot sa tinig. Si June, na bagong gising at nakayakap pa sa kumot, ay nagtanong ng walang pakundangan, "Ma, kailan kaya tayo kakain ng hotdog ulit? Yung pula na parang sa commercial?" Umupo si Marites sa tabi niya at hinaplos ang buhok nito. "Kapag may sobra tayong pera anak. Sa ngayon, kailangan muna nating magtipid." Napabuntong hininga siya, iniwasang ipakita sa mga anak na nababahala siya sa bawat sentimo ng kanilang budget. Matapos mag-almusal ng tig-1 pirasong pandesal na may kaunting palaman ng margarine, nagsimula na silang maghanda para umalis. Isinabit ni Marites ang lumang bayong sa balikat at kinuha ang balde ng panlaba. Sumama si Nika upang tumulong sa pagbabanlaw habang si June naman ay naiwan para maglinis ng kanilang silid at mag-igib ng tubig sa gripo sa ibaba ng gusali. Pagdating sa bahay ni Aling Sima, agad silang sinalubong ng mabangong amoy ng tinolang manok na kumukulo sa kalan. "Aba Marites, buti at dumating ka ng maaga." Bunad ng matanda habang abala sa kusina. "Ang dami kong labada ngayon, pati kumot at kurtina isama mo na." "Opo Aling Sima," magalang na sagot ni Marites. Agad nagpunta sa likod bahay kung saan naroon ang malaking batya at gripo. Sumunod si Nika at sinimulang isa-isang banlawan ang mga damit. Sa ilalim ng araw,
Pinagpawisan silang mag-ina. Habang nilalamas ni Marites ang mabibigat na kumot, sumasakit na ang kanyang likod. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa anak na si Nika, na tahimik lang at abala sa gawain. "Anak, kung napapagod ka, magpahinga ka muna," sabi niya. "Okay lang po, Nay. Mas mabuti nang makatulong ako kaysa nakaupo lang sa bahay," sagot ni Nika. May ngiti sa labi kahit namumula na ang mga palad sa kakabanlaw. Pagsapit ng tanghali, natapos din nila ang trabaho sa bahay ni Aling Sima. Inabutan sila ng matanda ng bayad at isang plastik na may tirang tinola. "Dalhin mo na to, Marites." Paghahandang etika na bumibi at fan ng tinola ng pasti. "Para hindi na kayo magluto pa mamaya," sabi nito. Halos mamumuo ang luha sa mata ni Marites sa pasasalamat. "Salamat po, Aling Sima. Malaking tulong po ito sa amin." Mula roon, tumuloy sila sa susunod na bahay. Isang modernong apartment kung saan kailangan niyang maglaba ng mga damit ng isang pamilyang abala sa negosyo. Malinis at maaliwalas ang lugar, ngunit naroon din ang pakiramdam ng pagiging ibang tao. Pinagmasdan niya ang magarang kurtina at makintab na sahig. Iniisip kung kailan kaya siya magkakaroon ng ganitong tirahan. Habang nagtatrabaho, nakaramdam siya ng kirot sa kamay dahil sa paulit-ulit na pagkiskis sa mga damit. Sa kabila nito, hindi siya tumigil. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili. Sa isip niya, bawat pisil at bawat banlaw ay isa pang hakbang patungo sa kinabukasang pinapangarap niya para sa mga anak. Pagkatapos ng hapon, dumiretso siya sa maliit na talipapa kung saan siya tumutulong magbenta ng gulay para kay Aling Marcy. Pinunasan niya ang pawis bago humarap sa mga mamimili at sa kabila ng pagod ay nagawa pa rin niyang ngumiti sa bawat customer. "Sariwa po yan, galing pabundok," malambing niyang tawag sa mga dumadaan. Nang magsara ang tindahan bandang 8:00 ng gabi, binigyan siya ni Aling Marcy ng maliit na bayad at isang supot ng ampalaya at kamatis. Pag-uwi sa apartment, sinalubong siya ni June na tuwang-tuwang ipinakita ang nalinis nitong silid. "Tingnan mo, Ma, wala nang kalat sa kama." Napangiti si Marites at niyakap ang anak. "Salamat, June, ang sipag mo talaga." Pinagsaluhan nilang tatlo ang tinolang dala ni Aling Sima at ang gulay na binigay ni Aling Marcy. Habang kumakain, nagkwento si Nika. "Mami, sabi ng kaklase ko kanina, may school trip daw sila sa zoo. Sana makasama ako." Natigilan si Marites. Alam niyang hindi kakasya ang pera para sa bayad sa trip, pero ayaw niyang agad pumatol sa salitang hindi. "Tingnan natin, anak, mag-iipon tayo," sagot niya. Kahit sa loob-loob niya'y kabado kung paano iyon maisa sa katuparan. Matapos ang hapunan, naupo sila sa gilid ng kama at nagkwentuhan. Si June ang nagplano kung paano siya magiging pinakamagaling na maglilinis para matulungan ang kanyang ina. Si Mika naman ay naglista ng mga pangarap na lugar na gusto niyang puntahan. Pinakinggan silang mabuti ni Marites, pinipilit na ikubli ang luha sa kanyang mga mata. Bago matulog, habang payapang naputulog ang mga bata, muling sumandal si Marites sa bintana. Kita niya ang mga ilaw ng syudad na kumikislap mula sa malayo. Sa bawat kislap, pinapaalalahanan siya ng mga bagay na wala pa siya. Pero mas malinaw sa kanya ngayon kung bakit kailangan niyang magpursige. Sa puso niya, alam niyang ang bawat araw ng pagod at pagtitiis ay may patutunguhan. Hindi niya alam kung kailan darating ang pagkakataong iyon, pero sigurado siyang darating. At pag dumating, hindi lang siya ang makikinabang, kundi higit sa lahat, ang kanyang dalawang anak na siyang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Maulimlim ang umagang iyon at tila nagbabadya ng ulan. Galing si Marites sa isang mahabang gabi ng paglalaba para matapos ang 2 sako ng damit na ipinangako niyang maibabalik kina Aling Sima. Bitbit niya ang bayong na may mga malilinis na damit habang tinutulungan siya ni Nika na buhatin ang mas magaan na bag. Si June naman ay masayang tumatakbo sa gilid ng kalsada. Dala ang lumang payong na may butas na parang laruan na lamang para sa kanya.
Habang naglalakad sila sa gilid ng masikip na bangketa, napansin ni Nika ang isang matandang lalaki na dahan-dahang naglalakad sa unahan nila. Nakasuot ito ng lumang Amerikana, may hawak na tungkod at bitbit ang isang supot ng tinapay. Biglang natapilok ang matanda sa isang bitak ng simento, dahilan para matapon ang ilang piraso ng tinapay sa kalsada. "Mami!" sigaw ni Nika habang dali-daling lumapit. Nahulog po ang dala niya. Agad ding sumunod si Marites, ibinaba ang bayong at tinulungan ng matanda na makabangon. "Ayos lang po ba kayo? May sugat po ba kayo?" tanong niya. Hawak ang siko ng matanda para suportahan ito. Medyo namumutla ang matanda, pero ngumiti ito. "Ayos lang, iha. Salamat sa tulong ninyo. Pasensya na, matanda na kasi. Mahina na ang tuhod." Si June, na halatang naawa, ay agad na pinulot ang nahulog na tinapay at inilagay sa supot. "Opo, lolo, eto po, hindi pa po madumi yung iba." Napangiti ang matanda sa kabaitan ng mga bata. "Salamat mga apo, napakabait ninyo." Hinaplos nito ang ulo ni June at iniabot ang isang maliit na barya. "Pambili ninyo ng candy." "Salamat po, pero hindi po kailangan," sagot agad ni Marites. Bahagyang tinulak palayo ang kamay ng matanda. Ngunit mapilit ito at sa huli ay napilitan siyang tanggapin. "Sige na, iha, isipin mo na lang na ito'y tanda ng pasasalamat ko." Nagpatuloy sila sa paglalakad, pero bago sila tuluyang makalayo, may isang sasakyang SUV na nakaparada sa kanto. Mula rito, may isang lalaking nakaitim na jacket at shades ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Hindi ito napansin ni Marites, pero bago sumakay ang matanda sa jeep, bahagya siyang kinawayan ng lalaki mula sa SUV na para bang may alam tungkol sa kanya. Pag-uwi nila, naging usapan sa kanilang maliit na silid ang pagkikita sa matanda. "Mami, mabait po yung lolo kanina. Para siyang yung mga nakikita ko sa libro, yung may kwento at maraming alam," wika ni Nika habang inaayos ang mga damit. "Oo nga ma," dagdag ni June. "At saka ang bango niya kahit medyo madumi ang suot. Siguro mayaman siya dati." Ngumiti si Marites ngunit hindi nagpahalata ng iniisip. Minsan kasi, kahit mahirap na ang tao, dinadala pa rin nila yung ugali at asal na parang may kaya. Pero hindi ibig sabihin ay mayaman sila ngayon. Kinagabihan, habang pinapainom ni Marites ng gatas si June, napaisip siya. Ang mukha ng matanda ay parang pamilyar. May kung anong kakaibang damdamin na bumabalik, parang déjà vu. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Ipinilig niya ang ulo, iniwasan ang lumalim pa sa iniisip at nagpatuloy sa pagtiklop ng mga damit. Kinabukasan, muling lumabas si Marites para maghatid ng labada. Pagdaan niya sa parehong kanto kung saan nila nakita ang matanda, napansin niyang wala na ito. Pero may mga tao roon na nag-uusap. "Ay, yung matandang laging bumibili ng tinapay. Dito kahapon, hindi na dumaan ngayon," sabi ng isang tindera sa kapwa niya. May sundo daw siya na magarang sasakyan kagabi. Hindi na ito pinansin ni Marites at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit sa hapon, habang bumibili siya ng bigas sa palengke, may lalaking lumapit sa kanya. "Ikaw ba yung tumulong sa isang matanda kahapon?" tanong nito. Nagulat si Marites at tumango. "Opo, bakit po?" Gusto raw kasi niyang makita ka ulit. Sabi niya, mahalaga raw sa kanya ang ginawa mo. Sagot ng lalaki, na ngayon ay mas malinaw niyang nakita na siya rin pala ang lalaking nakasakay sa SUV kahapon. Nag-aalangan si Marites. Baka po may iba siyang ibig sabihin. Hindi ko naman po kailangan ng kapalit." Ngumiti ang lalaki, bahagyang tumango at umalis ng walang dagdag na salita. Naiwan si Marites na puno ng tanong sa isip, lalo na't hindi pangkaraniwan para sa isang estranghero na ipahanap siya muli. Pagsapit ng gabi, habang natutulog na ang mga bata, naupo siya sa tabi ng bintana, katulad ng dati. Sa labas, rinig niya ang mga kaluskos at ingay ng tricycle na dumadaan, ngunit sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang mukha ng matanda. May pakiramdam siyang hindi ito ang huling beses na magtatagpo sila at hindi niya alam
kung dapat ba siyang matuwa o kabahan sa posibilidad na iyon. Makalipas ang 3 araw mula nang makilala nila ang matanda, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa lumang pintuan ng kanilang inuupahan. Maaga pa lamang at abala si Marites sa pag-aayos ng mga damit na dadalhin niya sa labada, habang sina Nika at June ay naglalaro ng jackstone sa sahig. "Tao po!" Tawag ng isang pamilyar na tinig mula sa labas. Nang buksan ni Marites ang pinto, bumungad sa kanya ang lalaking nakaitim na jacket na nakita niya noon sa SUV. Ang parehong lalaking nagtanong sa kanya sa palengke. Nakatayo ito ng maayos, hawak ang isang sobre at may ngiting tila formal pero may halong kabaitan. "Magandang umaga, pasensya na kung istorbo, pero ipinapadala ko lang po ito," sabi ng lalaki sabay abot ng sobre. "Galing po ito sa amo ko. Siya po yung matandang tinulungan ninyo kamakailan." Nagtataka si Marites pero magalang na tinanggap ang sobre. "Salamat po, pero ano po ba ito?" "Imbitasyon po. Gusto po kayong anyayahan ng amo ko na magtrabaho bilang tagalinis sa kanyang bahay. Kung gusto po ninyo, maaari kayong magsimula agad bukas," sabi niya. "Isama niyo raw po ang mga anak ninyo kung wala silang pasok." Lalong lumaki ang pagtataka ni Marites. Hindi pangkaraniwan ang ganitong alok, lalo pat galing sa isang taong halos hindi niya kilala. "Bakit po ako? Marami naman pong pwedeng maglinis na mas may karanasan at mas maayos ang kalagayan. Personal po kayong nirekomenda ng amo o," sagot ng lalaki. Naniniwala po siya na matapat kayo at mapagkakatiwalaan. Pagkaalis ng lalaki, binuksan agad ni Marites ang sobre. Doon ay may maayos na sulat na naglalaman ng pangalan ng isang kilalang tirahan sa lungsod, pati direksyon at oras ng pagpunta. May kasama ring simpleng mensahe. "Inaanyayahan kita at ang iyong mga anak na magtrabaho sa aking tahanan. Umaasa akong makikita kita bukas. Kahit magaan sa mata ang tono ng liham, may bigat itong dala sa dibdib ni Marites." Lumapit agad si Nika na halatang interesado. "Mami, ano po yan? Sino po nagpadala?" Isinalaysay ni Marites ang nilalaman ng liham. Agad na kumislap ang mga mata ng mga bata. "Mami, mansyon yun, di ba? Pwede nating makita yung malaking bahay?" Puwang-tuwang sabi ni June. "Nako, baka naman mansyon nga yan, pero trabaho pa rin ang pupuntahan natin," paalala ni Marites. Bagamat hindi niya maitago ang pag-aalala at excitement na magkahalo sa kanyang puso. Kinabukasan, maaga silang gumising. Isinuot ni Marites ang pinakamalinis niyang damit, isang simpleng blouse at maayos na pantalon. Pinagsuot niya rin ng bisenteng damit sina Nika at June, kahit kupas na ang ilan, at milagyan ng kaunting pulbos ang mukha ng mga bata para magmukhang presentable. Sumakay sila ng jeep at ilang tricycle bago marating ang lugar na nakasaad sa liham. Nang makalapit, natulala ang tatlo. Sa harap nila ay isang napakalaking gate na yari sa bakal. May bantay na gwardiya sa magkabilang gilid. Sa likod nito, tanaw ang isang malawak na hardin na puno ng makuulay na bulaklak at mga punong pinutol at inukit ng parang sa mga larawan ng mamahaling magasin. "Mommy, ang laki ng bahay!" Bulalas ni Nika. Halos mabitawan ang hawak niyang maliit na bag. "Oo nga, parang kastilyo," dagdag ni June. Nakatayo sa tabi ng kanyang ina na halos hindi makapaniwala sa nakikita. Lumapit ang gwardiya at tinanong ang pangalan ni Marites. Nang banggitin niya ito, agad silang pinapasok. Habang naglalakad papasok, ramdam ni Marites ang kakaibang bigat ng lugar. Ang katahimikan na tila may bahid ng kapangyarihan at kasaysayan. Pagdating nila sa pintuan ng mansyon, isang babae na mukhang katiwala ang sumalubong sa kanila. "Kayo po ba si Marites?" "Sige po, sumunod kayo sa akin. Naghihintay na po ang amo ko." Pumasok sila sa loob at halos manganga si June sa nakita. Malalaking chandelier na kumikislap, marmol na sahig, at malalaking painting sa dingding na parang galing sa museo. "Mami, baka mawala tayo dito," pabulong na sabi ng bata. Dinala sila ng katiwala
sa isang malawak na veranda kung saan nakaupo ang matanda. Nakangiti ito nang makita sila at agad itinuro ang bakanteng upuan. Marites, salamat at dumating ka. At ito marahil ang mga anak mo? Opo, sila po si Nika at si June. Magalang na sagot ni Marites, iniupo ang mga bata. Napakabait at magalang, puri ng matanda habang pinagmamasdan ang mga bata. Marites, gusto kitang kunin bilang tagalinis dito sa aking tahanan. At kung nais mo, maari mong isama ang mga anak mo paminsan-minsan, lalo na kung walang pasok. Medyo nag-alangan si Marites. Salamat po sa alok, pero baka po hindi ko kayanin ang laki ng bahay ninyo. Sanay lang po ako sa maliliit na lugar. Ngumiti ang matanda. Hindi mo kailangang mag-alala. May iba pang kasambahay dito. Pero gusto kong ikaw ang mamahala sa ilang bahagi. Hindi ko rin alam kung bakit, pero naniniwala ako na malaki ang maitutulong ng presensya mo rito. Tumingin si Marites sa kanyang mga anak. Sa kanilang mga mata ay nakikita niya ang tuwa at pag-asa. Isang bagay na matagal na niyang gustong maramdaman nilang muli. Kung ganoon po, tatanggapin ko. Ngumiti ang matanda at tumango. Magandang desisyon. Simulan natin bukas. Pag-uwi nila, masaya ang mga bata sa buong biyahe. Mami, parang panaginip yung bahay, sabi ni Nika. At ang bait ni Lolo, dagdag ni June. Tahimik si Marites, pero sa loob-loob niya, alam niyang ang hakbang na ginawa niya ay magdadala sa kanila sa isang panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na hindi niya tiyak kung saan hahantong. Ngunit tiyak na hindi na sila magiging pareho matapos ito. Maaga pa lamang kinabukasan ay gising na si Marites. Nasa loob pa siya ng kanilang maliit na silid at maingat na isinusuot ang malinis ngunit luma niyang blouse habang sina Nika at June ay abala sa paghahanda ng kanilang mga gamit. Kahit tatrabaho ang pakay nila, dama ang kakaibang pananabik ng mga bata na muli nilang masilip ang napatalawak na mansyon. Mami, sigurado po ba kayo na pwede kaming sumama? Tanong ni Nika habang inaayos ang buhok sa harap ng maliit na salamin. Oo anak, sabi ng matanda, ayos lang basta't magpapaalam tayo sa mga kasama niya sa bahay. Pero tandaan ninyo, hindi tayo maglalaro roon. Magbabayad tayo ng utang na loob sa kanya sa pamamagitan ng maayos na trabaho, paalala ni Marites. Nang makarating sila sa mansyon, sinalubong agad sila ng pamilyar na katiwala. Magandang umaga po, Ma'am Marites. Sumama po kayo sa akin. Ipapakilala ko kayo sa may-ari ng bahay. Ang mga mata ni Nika at June ay muling kumislap sa dami ng magagarang tanawin sa loob. Ang malalaking bintana na may makukulay na kurtina, ang marmol na hagdanan, at ang maaliwalas na veranda kung saan masisilayan ang hardin. Ngunit higit sa lahat, dama nila ang presensya ng isang taong may kapangyarihan sa lugar na iyon. Sa isang malawak na sala, nakaupo sa isang klasikong armchair ang isang lalaking nasa edad 40. Malinis ang kupit, matikas ang tindig, at may malamig ngunit matalim na titig. Nakasuot siya ng simpleng puting long sleeves at itim na pantalon, ngunit halatang hindi ordinaryo ang kanyang presensya. Siya si Victor Alonso, ang bilyonaryong may-ari ng mansyon. Lumapit ang katiwala at magalang na nagsabi, Sir Victor, ito po si Marites, ang bagong tagalinis na nirekomenda ng Don Ramon. Itinaas ni Victor ang kanyang ulo mula sa binabasang dokumento at tiningnan si Marites mula ulo hanggang paa. Hindi iyon titig ng pangmamaliit, kundi parang pagsusuri. Parang sinusubukang tandaan kung saan niya ito nakita. Marites, marahan niyang binigkas ang pangalan. Magaling, Don Ramon speaks highly of you. Magsisimula ka na ba ngayon? Opo sir, magalang na sagot ni Marites, bahagyang yumuko. Kung okay po sa inyo, tutulong din po ang mga anak ko sa maliliit na gawain. Bahagyang kumunot ang noo ni Victor. Anak mo? Tumitig siya sa dalawang bata na nakatayo sa likod ng kanilang ina. Lumapit nga kayo. Lumapit sina Nika at June, medyo kinakabahan pero matapang ang tingin. Magandang umaga po, sabay nilang bati. Nagulat si Victor sa kanilang galang. Magandang umaga. Anong pangalan ninyo? Ako po si Nika at ito naman po si June. Sagot ni Nika. Tutulong po kami para mas mabilis matapos ang trabaho ni Mommy.
Sandaling natawa si Victor. Galun ba? Hindi naman kailangan. Pero maganda ang intensyon ninyo. Habang nagsisimula na si Marites sa paglilinis ng unang palapag, sinabayan siya ni Victor ng ilang tanong. Saan ka ba dati nagtatrabaho? Tanong nito habang tinitingnan kung paano siyang maglilinis ng mga mamahaling dekorasyon. Kung saan-saan po, sir. Minsan po sa palengke, minsan sa mga bahay ng kapitbahay. Basta po may kumukuha sa akin, tinatanggap ko. Sagot ni Marites. Tahimik lang si Victor, pero napansin niyang maingat sa bawat galaw si Marites. Hindi siya basta nagmamadali. Sinisigurado niyang malinis at maayos ang bawat sulok. Hindi rin siya natatakot humawak sa mga mamahaling bagay. Ngunit may pag-iingat na parang alam niyang hindi iyon kanya. Samantala, sa gilid ng hardin, nakaupo sina Nika at June sa isang maliit na bench habang kumakain ng biskwit na binigay ng isa sa mga kasambahay. Mula roon ay nasisilip nila si Victor na kausap ang kanilang ina. Ang bait pala niya, no? Bulong ni June sa ate. Oo, pero parang laging seryoso ang muka, sagot ni Nika. Parang hindi sanay ngumiti. Nang bumalik si Marites para kunin ang mga bata, napansin niyang nakatingin pa rin si Victor sa kanila. Salamat po sa pagtanggap sa amin, sir. Wika niya bago sila magpaalam para umuwi muna at bumalik kinabukasan. Pagkaalis nila, naiwan si Victor na nakatitig sa isang antigong orasan sa dingding. May kung anong hindi siya matahimik. Ang pangalan ni Marites, ang paraan ng pagsagot nito, at ang presensya ng mga anak. May bahid ng pamilyaridad na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang banda, habang pauwi, nag-uusap ang mag-iina tungkol sa kanilang karanasan. Mommy, parang mabait po si Sir Victor kahit hindi siya masyadong ngumiti. Sabi ni Nika. Oo anak, tugon ni Marites. Basta tandaan ninyo, trabaho ang dahilan natin kaya tayo naroroon. Huwag tayong basta magtitiwala sa kahit sino. Ngunit sa puso ni Marites, hindi niya rin maipaliwanag ang pakiramdam. Hindi lang simpleng trabaho ang tingin niya sa alok na ito. May kung tanong kakaibang hila ng tadhana na parang unti-unti nang gumagalaw para baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw ng pagtatrabaho sa mansyon, unti-unti nang nasasanay sina Marites sa bagong takbo ng kanilang buhay. Tuwing walang pasok sina Nika at June, sinasama sila ng kanilang ina at doon ay nagiging bahagi na rin sila ng tahimik na mundo ng malaking bahay. Hindi man sila kasama sa listahan ng mga empleyado, pinatanggap sila ng ibang kasambahay bilang parang mga alagang pamangkin. At higit sa lahat, hindi rin nagpapakita ng pagtutol si Victor. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng paglilinis ni Marites sa silid-aklatan, napansin niyang nasa veranda si Victor at nakaupo, abala sa pag-inom ng kape habang nakatingin sa hardin. Sa kanyang paanan, nakaupo sina Nika at June na parehong may hawak na makukulay na crayon at papel. Sir Victor, neto po, ako ang nag-drawing. Masayang sigaw ni June, sabay pakita ng ginuhit niyang malaking bahay na may hardin. Bahagyang ngumiti si Victor at tiningnan ang papel. Magaling ka palang mag-drawing. Ano tong nasa tabi ng bahay? Tanong niya. Iinuro ang maliit na bilog na parang taong may payong. Yan po si Mami, para hindi siya mabasa ng ulan. Sagot ni June nang walang pag-alinlangan. Pag mayaman na po kami, bibilhan ko siya ng malaking payong. Hindi napigilang mapatingin ni Victor kay Marites na nakatayo sa di kalayuan. May kung anong kirot sa kanyang dibdib nang makita kung paano sa simpleng guhit ng bata ay malinaw na malinaw ang pagmamahal nito sa ina. Si Nika naman, na mas tahimik kaysa sa kapatid, ay nagpakita rin ng gawa. Sir Victor, ito po, hardin niyo po, pero nilagyan ko ng mas maraming bulaklak. Tiningnan ni Victor ang drawing at muling ngumiti. Parang mas maganda nga to kaysa sa totoong hardin ko. Baka pwede kitang kunin na landscape designer balang araw. Napangiti si Nika at sa unang pagkakataon mula na makilala nila ang bilyonaryo, nakita ni Marites ang mas malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kinagabihan, habang nag-aayos si Marites ng mga gamit sa pantry, lumapit si Victor. Ang bait ng mga anak mo, marunong makisama,
hindi pasaway. Hindi ko inaasahan na ganyan sila karespetado. Salamat po, sir. Maikli ngunit taos-pusong sagot ni Marites. Tinuruan ko po sila na kahit saan kami mapunta, dapat laging may respeto sa tao. Nang sumunod na mga araw, mas naging malapit pa sina Nika at June kay Victor. Kapag tanghalian, madalas silang bigyan ng maliit na merienda ng bilyonaryo. Minsan sandwich, minsan prutas mula sa kusina. Hindi rin maiwasan ni Victor na makinig sa mga kwento ng mga bata tungkol sa kanilang eskwela, mga paboritong laro, at maging ang kanilang mga pangarap. Isang beses, habang abala si Marites sa pag-aayos ng mga kurtina sa malawak na sala, narinig niya ang tawanan mula sa gilid ng hardin. Paglapit niya, nakita niyang tinuturuan ni Victor si June kung paano magtanim ng maliit na halaman sa paso. Ganito, June, kailangan marahan ang pagpatong ng lupa para hindi masaktan yung ugat. Paliwanag ni Victor. Opo, sir. Sagot ni June na parang isang masigasig na estudyante. Pwede po ba akong magtanim dito araw-araw? Pwede, basta't papayag ang nanay mo. Biro ni Victor, sabay lingon kay Marites. Sa gilid naman ng hardin, nakaupo si Nika na may hawak na libro. Hindi pala alam ni Marites na binigyan siya ni Victor ng lumang aklat para matuto pa ng mas maraming bagay. Kapag natapos mo yan, bibigyan kita ng isa pang libro. Sabi ni Victor sa bata, mahalaga na lagi kang natututo. Unti-unting nararamdaman ni Marites na nagiging komportable ang kanyang mga anak sa presensya ni Victor. Sa isang banda, natutuwa siya na may ganitong kabutihan ang amo niya. Ngunit sa kabila nito ay may halong kaba rin siya dahil hindi niya gustong umasa sila sa bagay na hindi niya alam kung magtatagal. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa mansyon, nagsalita si Nika. Mommy, mabait pala si Sir Victor. Hindi siya katulad ng mga mayaman sa TV na laging galit. Oo nga ma, dagdag ni June. Feeling ko parang tatay siya minsan. Natigilan si Marites. Huwag kayong masyadong umaasa mga anak. Kaibigan lang natin siya. Huwag ninyong isipin na magiging parte siya ng pamilya natin. Tahimik ang mga bata matapos ang sinabi ng ina. Pero sa kanilang mga ngiti, alam niyang iba na ang pingin nila kay Victor. Hindi lang ito basta amo ni Marites. Para sa kanila, ito ay isang taong nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon na minsan ay akala nila'y para lamang sa mayayaman. Sa mga sumunod pang linggo, naging mas natural ang interaksyon ni Victor at ng mga bata. Wala na ang dating formal na hangganan at paminsan-minsan ay nahuhuli ni Marites na parang pinapakinggan ni Victor. Hindi lamang ang sinasabi ng mga bata, kundi ang diwa ng kanilang inosente at simpleng pananaw sa buhay. Isang bagay na tila matagal nang nawala sa kanya. Ngunit sa bawat paglapit ng loob ng mga bata sa bilyonaryo, mas nararamdaman din ni Marites ang pag-ikot ng kapalaran. At sa likod ng mga ngiti at tawa, may pakiramdam siyang may darating na pagbabagong magpapayanig sa kanilang tahimik na mundo. Mula nang magsimula si Marites sa mansyon, hindi lang si Victor at ang mga bata ang nakakapansin sa kanilang paglapit sa isa't isa. Pati ang ibang kasambahay, lalo na ang mga matagal nang naninilbihan doon, ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa bagong tagalinis at sa kakaibang trato sa kanya ng kanilang amo. Isang hapon, habang naglilinis si Marites sa kusina, narinig niya ang bulungan ni Letty at Minda, dalawang matagal nang katiwala sa bahay. Napansin mo ba, Minda? Parang paborito ni Sir si Marites. Bulong ni Letty, sabay sulyap sa kanya. Oo nga, baka naman alam mo na, may interes. Sagot ni Minda na may halong ngiti. Hindi naman basta-basta nagpapasok si Sir ng kung sino lang. Pinilit ni Marites na hindi makinig, ngunit ramdam niya ang mga tingin sa kanyang likod. Hindi siya sanay na maging paksa ng ganitong usapan. Alam niya sa sarili na dumating siya roon para magtrabaho at magtaguyod para sa mga anak niya, hindi para pasukan ng tsismis ang kanyang pangalan. Ngunit hindi lang sa loob ng bahay umiikot ang mga usapan. Isang linggo, dumating ang dalawang pinsan ni Victor mula sa ibang bansa, si Amanda at si Richard. Kapwa sila kilala sa lipunan
at madalas nasa mga piling pagtitipon ng mga mayayaman. Pagdating pa lang nila, kita na ang pagkailang nila kay Marites at sa presensya ng kanyang mga anak sa paligid. "Victor, bakit may mga bata dito?" tanong ni Amanda habang nagkakape sa veranda. "Akala ko, staff lang ang dapat nasa bahay mo. Hindi ba't hindi ka mahilig sa ingay?" Anak ng isa sa mga tagalinis. "Minsan sumasama sila kapag walang pasok." Simpleng tugon ni Victor, hindi iniwan ang pagbabasa ng dyaryo. Umiling si Richard. "Hindi ka dapat masyadong malapit sa kanila. Alam mo naman ang sinasabi ng mga tao, madaling masira ang reputasyon." Itinaas ni Victor ang tingin at diretso silang tinitigan. "Hindi ako nabubuhay para sa opinyon ng iba. At kung may makikita kayong mali sa pagtulong ko, sabihin ninyo ngayon." Napatahimik ang dalawa, ngunit malinaw kay Marites na narinig niya ang lahat mula sa gilid ng pintuan. Pinili niyang hindi magsalita at bumalik sa kanyang ginagawa, ngunit may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang naglalakad sila pauwi ng mga bata, napansin ni Nika ang lungkot sa mukha ng kanilang ina. "Mami, may problema po ba? Parang malungkot kayo." "Wala anak," pilit niyang sagot. "Basta tandaan ninyo, basta ginagawa natin ang tama, hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba." Ngunit hindi rin siya makaiwas sa katotohanang naiipit siya sa pagitan ng kanyang trabaho at sa mga mata ng mga taong handang humusga kahit hindi alam ang buong kwento. Makalipas ang ilang araw, muli niyang naramdaman ang pagtutol mula sa ilan sa mga kasamahan. May isang pagkakataon na inutusan siya ng head butler na linisin ang isang parte ng bahay na hindi naman nakatalaga sa kanya. "Pasensya na, Marites, pero baka mas mabuti kung ikaw na lang ang gumawa nito. Hindi kasi maganda sa mata ng iba na masyado kang nakakalapit kay Sir Victor," mariing sabi nito. Hindi na siya sumagot, bagkus ay pinanggap na lamang ang karagdagang trabaho. Sa isip niya, mas mabuti nang magpakumbaba kaysa makipagtalo at lalong magkaroon ng dahilan para husgahan siya. Isang linggo pa ang lumipas at nakakita si Marites ng pagkakataon para magpasalamat kay Victor. Isinama niya ang mga bata sa maliit na merienda sa gilid ng hardin at doon nila naabutan si Victor na abala sa pagtatanim. "Sir, gusto ko lang pong magpasalamat sa kabutihan ninyo sa amin kahit alam kong maraming hindi sang-ayon," mahinang sabi niya. Tumingin si Victor sa kanya at saglit na natahimik bago sumagot. "Marites, kung magpapadala tayo sa iniisip ng iba, wala tayong mararating. Ang mahalaga, alam nating pareho na wala tayong ginagawang mali." Ngumiti siya kahit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. "Opo, sir, pero sana po hindi kayo magsawa." "Hindi ako basta sumusuko, lalo na kung alam kong tama," matatag na sagot ni Victor. Nang gabing iyon, habang magkasamang kumakain sina Marites at ang kanyang mga anak ng simpleng hapunan, nakaramdam siya ng kakaibang tibay ng loob. Alam niyang mahaba pa ang lalakbay nila at hindi mawawala ang mga taong haharang sa kanilang landas. Ngunit sa mga mata ng kanyang mga anak na uno ng tiwala at sa determinasyong nakita niya kay Victor, alam niyang may dahilan para magpatuloy at lumaban. Hindi para patunayan ang sarili sa iba, kundi para tuparin ang pangarap na mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Isang gabi matapos magsiwaan ang mga bisita at maging tahimik na muli ang mansyon, nagpasya si Victor na bumaba sa lumang bodega na matagal na niyang hindi nabubuksan. May hinahanap siyang lumang dokumento para sa negosyo. Ngunit sa halip na mga papel, isang lumang kahon ang agad niyang napansin sa ibabaw ng isang kabinet. Alikabok at kalawang ang bumalot dito, ngunit may malinaw na nakaukit na inisyal sa takip, mga titik na matagal na niyang hindi nakikita. Mainit niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may ilang lumang larawan, sulat at piraso ng alahas. Ngunit isa sa mga litrato ang agad niyang kinilatis. Larawan iyon ng isang batang babae na nakangiti, nakasuot ng simpleng bestida at nakatayo sa gilid ng isang lumang bahay sa probinsya. Mabilis niyang napagtanto, halos kamukha ito ni Marites. Napaunot ang noo ni Victor. Hindi lang ito basta pagkakahawig.
may pamilyar na damdamin na pumipintig sa kanyang alaala. Sa tabi ng larawan, may isa pang retrato. Siya mismo, mas bata pa, kasama ang isang dalagang halos kapareho ni Marites ang mukha. Nakasulat sa likod ng litrato ang petsa at isang pangalan, Marisa. Hindi siya mapakali at agad niyang tinawag ang matandang katiwala ng mansyon, si Mang Ben, na matagal nang naglilingkod sa kanilang pamilya. Mang Ben, kilala mo ba ang babaeng ito? Tanong niya habang ipinapakita ang litrato. Bahagyang natigilan si Mang Ben bago sumagot. Sir, siya po si Marisa, anak ng kaibigan ng inyong ama sa probinsya. Madalas po kayong maglaro noon pero nawala siya bigla. Sabi ng mga tao, lumipat ng lugar kasama ang pamilya niya. Bakit hindi ko na siya nakita? Tanong ni Victor, ramdam ang tensyon sa dibdib. Hindi ko po alam ang buong detalye, sir. Basta isang araw, wala na lang sila, tugon ni Mang Ben. Pero bakit po ninyo tinatanong? Umiling si Victor, tinago ang litrato at piniling hindi muna magpaliwanag. Ngunit sa kanyang isipan, nagsimulang mag-ugat ang hinala. Maaring may mas malalim na koneksyon si Marites sa kanyang nakaraan kaysa sa iniisip niya. Kinabukasan, dumating si Marites sa mansyon kasama ang kanyang mga anak. Habang abala si Nika sa pagtulong sa kusina at si June sa paghahakot ng mga paso sa hardin, inawag siya ni Victor sa veranda. Marites, pwede ba kitang makausap sandali? Opo sir, sagot niya, bahagyang nag-aalala sa tono ng boses nito. Ipinuro ni Victor ang isang upuan. Gusto ko lang malaman, taga saan ka ba talaga? Nagtaka si Marites sa tanong. Taga Batangas po ako sir, pero matagal na po kaming lumipat dito sa Maynila. May kilala ka bang taong nagngangalang Marisa? Tanong ni Victor. Pilit pinagmamasdan ang bawat reaksyon niya. Saglit na natahimik si Marites bago sumagot. Marisa po? Parang hindi po. Bakit po ninyo naitanong? Umiling si Victor at ngumiti ng tipid. Wala, may naalala lang ako. Ngunit sa loob niya, alam niyang may tinatago ang babae. Makalipas ang ilang araw, isang gabi habang pauwi na sina Marites at ang mga anak. Tumaan sila sa maliit na karinderya para bumili ng ulam. Habang naghihintay, may lumapit na matandang babae na parang kilala si Marites. Ikaw si Marisa, di ba? Anak ni Aling Rosa? Halos mabitawan ni Marites ang hawak na bayong. Nagkakamali po kayo. Marites po ang pangalan ko. Mabilis niyang sagot, ngunit halata sa tinig niya ang bahagyang pagkabalisa. Kinabukasan, nagpunta si Victor sa bodega at muling kinuha ang litrato. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya na si Marites at si Marisa ay iisang tao. Hindi niya maintindihan kung bakit itinatanggi nito ang tunay niyang pagkatao. Ngunit alam niyang kailangan niyang alamin ang dahilan. Isang gabi, kinausap niya si Mang Ben ng masinsinan. Mang Ben, kung sakaling si Marites nga si Marisa, sa tingin mo, bakit niya itatago iyon? Sir, baka po may mabigat na dahilan. Noon, bago sila umalis, may nangyaring hindi magandang balita tungkol sa pamilya nila. May mga taong gustong saktan ang ama niya dahil sa utang. Paliwanag ni Mang Ben. Baka gusto niyang kalimutan ang nakaraan. Mula noon, naging mas mapanuri si Victor. Pinagmamasdan niya si Marites habang ito'y nagtatrabaho, habang kausap ang mga anak at kahit sa maliliit na kilos nito. Sa bawat titig niya, lalong lumalakas ang kanyang paniniwala na may malaking koneksyon ito sa kanya. Isang koneksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kanino man. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Kahit pa maaaring magbago ang lahat sa oras na mabunyag ang lihim na yon, mabigat ang hangin ng umagang iyon. Halos walang imik si June habang kinakain ang kanyang pandesal. Maputla ang mukha niya at tila walang gana kahit papaborito niya ang mainit na tsokolate na inihanda ni Nika. June, may sakit ka ba? Tanong agad ni Marites, inilapat ang kamay sa noo ng anak. Ang init mo, anak. Okay lang po, mami, mahinang sagot ng bata. Pero halatang nilalabanan niya ang panghihina. Baka po napagod lang ako kahapon. Hindi nakatiis si Marites. Hindi ito basta pagod. Hindi ka ganito kahapon. Tinawag niya si Nika. Anak, magbihis ka. Sasamahan mo akong dalhin si June sa health center. Ngunit pagdating nila sa barangay health center,
sinabi ng nurse na mas mabuting dalhin si June sa ospital dahil mataas ang lagnat at mabilis ang tibok ng puso nito. Kailangan po siyang masuri kaagad. Baka infeksyon na po ito, sabi ng nurse. Napatitig si Marites sa dalawang anak. Kulam niyang wala siyang sapat na pera para sa ospital. Ngunit hindi siya pwedeng mag-atubili. Dali-dali niyang tinawagan ng isang kaibigang kapitbahay para humiram ng pera. Pero wala rin itong maibigay. Walang ibang naiisip si Marites kundi pumunta sa mansyon at humingi ng tulong kay Victor. Mabilis siyang nakarating. Bit-bit si June habang si Nika ay sumusunod. Pagpasok niya sa gate, sinalubong siya ng katiwala. Marites, anong nangyari? Pasensya na po, pero kailangan ko pong makausap si Sir Victor. Urgent po, halos mangiyak-ngiyak niyang sabi. Ilang minuto lang. Lumabas si Victor mula sa veranda at agad napansin ang kalagayan ni June. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Lumapit at hinawakan ang noo ng bata. May mataas po siyang lagnat. Sabi sa health center, kailangan po siyang dalhin sa ospital. Wala po akong sapat na pera para sa admisyon. Mabilis na paliwanag ni Marites. Nanginginig ang boses. Hindi nagdalawang isip si Victor. Sasama ako. May kotse na naghihintay sa garahe. Tinawag niya ang kanyang driver at inutusan itong magmadali. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Victor habang nakatingin kay June na nakasandal sa balikat ng ina. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Marites na halatang pinipigil ang luha. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa gastusin. Ang mahalaga, gumaling siya. Marahan niyang sabi. Pagdating sa ospital, agad nilang dinala si June sa emergency room. Habang abala ang mga doktor sa pagsusuri, naiwan sina Marites at Victor sa labas. Sir, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ito, mahinang sabi ni Marites. Hindi siya tiningnan ni Victor agad, ngunit matatag ang boses nito nang sumagot. Hindi ko kailangan ng bayad, ang kalusugan ng anak mo ang mas mahalaga. Maya-maya, lumabas ang doktor at ipinaliwanag na may malubhang impeksyon si June at kailangang manatili sa ospital ng ilang araw. Pinayuhan din siyang maghanda sa mga gamot at iba pang laboratory tests. Mabuti na lang at agad niyong nadala. Kung hindi, baka lumala pa, sabi ng doktor. Nang dumating ang unang gabi sa ospital, hindi umalis si Marites sa tabi ng anak. Dumating si Victor na may dalang pagkain para sa kanila. Kumain ka muna. Kahit papaano, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo, sabi niya habang inilalagay ang pagkain sa maliit na mesa. Nagpasalamat si Marites. Sir, hindi ko po alam kung paano ko maipapaliwanag sa inyo ang pasasalamat ko. Kung wala po kayo baka, hindi na niya tinapos ang pangungusap dahil napuno ng emosyon ang kanyang tinig. Tahimik lang tumango si Victor. Hindi mo kailangang magpaliwanag, basta't alam mong nandito ako kung kailangan mo ng tulong. Kinabukasan, bumuti ang labay ni June dahil sa gamot at tamang gamutan. Nakangiti na siya nang dumating si Victor para bumisita. Sir Victor, salamat po, sabi ng bata. Mahina pa rin ang boses pero may sinseridad. Walang anuman, June. Ang mahalaga, mabilis kang gumaling para makabalik ka sa hardin at sa mga halaman na tinanim natin. Sagot ni Victor na may bahagyang ngiti. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagbibigay ni Victor ng suporta. Mula sa bayad sa ospital hanggang sa pagbili ng prutas at bitamina para kay June. Ramdam ni Marites na lumalalim ang utang na loob niya sa bilyonaryo. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka dumating ang araw na kailangan niyang isauli ang kabutihang ito sa paraang hindi niya inaasahan. Habang pauwi sila matapos makalabas si June mula sa ospital, nag-usap ang magkapatid sa likod ng jeep. Ate, mabait talaga si Sir Victor. Para na siyang pamilya, bulong ni June. Alam ko, sana hindi siya mawala sa atin, sagot ni Nika. Narinig iyon ni Marites. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal na sana, sa kabila ng lahat ng pagsubok at misteryong bumabalot sa kanila, manatiling bukas ang pinto ni Victor sa kanilang buhay. Sa loob-loob niya, ramdam niyang ang gabing iyon ay simula ng mas matibay na ugnayan. Hindi lang sa pagitan ni Victor at ng mga bata, kundi pati na rin sa pagitan niya at ng lalaking unti-unting gumugulo sa tahimik niyang puso. Isang umagang payapa sa mansyon. Abala si Victor sa pagbabasa ng ilang dokumento sa kanyang opisina.
Sa labas ng malalaking bintana, sumisikat ang araw at sumasayaw ang liwanag sa ibabaw ng marmol na sahig. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng fountain sa hardin. Ngunit biglang naputol ang katahimikan nang marinig niya ang maingat ngunit sunod-sunod na katok sa pinto. "Sir Victor," mahinang tawag ng isa sa mga kasambahay, bahagyang sumilip sa pinto. "Nandito po sa labas ang mga anak ni Marites. Gusto raw po kayong makausap." Itinaas ni Victor ang kilay. Bakit hindi sila kasama ng ina nila? Tanong niya, pero tumayo na rin mula sa kanyang kinauupuan at tinungo ang pinto. Paglabas niya, nadatnan niya sina Nika at June na nakatayo sa may gilid ng pasilyo. Parehong maayos ang pananamit, ngunit halata ang nerbiyos at seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hawak ni Nika ang maliit na notebook na para bang may listahan siyang inihanda, habang si June ay kumakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ate. "Anong ginagawa ninyo rito? May nangyari ba sa mami ninyo?" Tanong ni Victor, bahagyang nag-aalala. Huminga ng malalim si Nika at dahan-dahang nagsalita. "Sir Victor, may hihilingin po sana kami." Nagkatinginan ng dalawang bata at bago pa makasagot si Victor, bigla nang sumabat si June. "Pakasalan niyo na po si mami." Halos mabitawan ni Victor ang hawak niyang baso ng tubig. "Ano?" Gulat niyang tanong, sabay tingin sa dalawang bata na seryosong nakatingin sa kanya. "Kung pakakasalan niyo po si mami," patuloy ni Nika, "lilinisin po namin araw-araw ang buong mansyon. Kahit po mahirap, kahit po hanggang gabi, basta po maging masaya si mami at hindi na siya mahihirapan mag-isa." Nanatiling tahimik si Victor ng ilang segundo. Pilit pinipigilan ang mapatawa sa inosente ngunit matapang na pahayag ng mga bata. "Mga bata, alam ba ng mami ninyo ang sinasabi ninyo?" Umiling si June. "Hindi po, pero nakita namin kung gaano siya napapagod. Lagi po siyang umiiyak minsan sa gabi kapag akala niya tulog na kami. Ayaw na po naming nakikita siyang ganon." Ramdam ni Victor ang bigat ng bawat salita ng mga bata. Tumikim siya. At sa halip na sumagot kaagad, lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. "Bakit ako? Maraming tao na pwedeng magpasaya sa mami ninyo." "Dahil po, iba kayo," sagot ni Nika, diretsyong nakatingin sa kanya. "Hindi po kayo tulad ng tibang mayayaman na nakilala namin. Tinutulungan niyo kami kahit hindi niyo naman kailangan." Bago pa man makapagsalita si Victor, narinig nila ang mabilis na yabag mula sa dulo ng pasilyo. Si Marites, namumula ang mukha at halatang hiningal, ay dumating. "Anong ginagawa ninyo dito?" Halos pasigaw niyang sabi sa mga anak. "Pasensya na po, Sir Victor. Hindi ko po alam na pumunta sila dito." Nag-aalangan si Victor kung tatawa o magiging seryoso. "Walang problema, Marites. May sinasabi lang sila sa akin at medyo nakakagulat." Hinila ni Marites ang mga bata, pero bago sila tuluyang makalayo, napansin ni Victor ang kumikislap na bagay sa tenga ng babae. Tumigil siya sa paghinga sandali. Ang hikaw, isang pares ng antigong alahas na may kakaibang disenyo ng maliit na bituin at perlas, ay maaaring magkamali. "Marites," mahina ngunit matalim ang tono ni Victor, "saan mo nakuha yang hikaw na yan?" Napatigil si Marites, halatang nabigla sa tanong. "Ito po, matagal na po sa akin to. Regalo po ng isang tao na matagal ko nang hindi nakikita." Dahan-dahang lumapit si Victor. Sa kanyang mga mata, malinaw ang alaala. Siya mismo ang nagbigay ng hikaw na iyon mahigit 11 taon na ang nakalipas. Sa isang babaeng mahalaga sa kanya noon, isang babaeng bigla na lang nawala nang walang paalam. Halos bumigat ang hangin sa pagitan nila. Tuluyan nang hindi nakapagpigil si Victor at lumuhod sa harapan ni Marites, hindi bilang tanda ng panliligaw, kundi bilang reaksyon sa matinding pagkagulat at pagbalik ng alaala. "Ikaw," bulong niya. Halos hindi makapaniwala, "Ikaw si Marisa." Nanlaki ang mga mata ni Marites at sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila bilang amo at empleyado, hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Sir, matagal na po yun. Hindi na po mahalaga. Hindi mo ba alam kung gaano kita hinanap noon?" Seryosong tanong ni Victor. Baka sa boses niya ang pinaghalong galit, gulat at saya.
At itong mga batang to, sila ba? Bago niya matapos ang tanong, napayakap si June sa kanyang ina. Mommy, umuwi na po tayo. Mahina ngunit puno ng kaba ang tinig ng bata. Tumingin si Marites kay Victor, bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalangan at takot sa posibleng sumunod na mangyayari. Hindi po ito ang oras, sir. Pasensya na po. At bago pa makasagot si Victor, mabilis na lumakad si Marites kasama ang mga anak. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo. Hawak pa rin sa isip ang malinaw na larawan ng nakaraan at ang biglang pagbabalik ng babaeng matagal na niyang inakalang nawala na magpakailanman. Magdamag halos, hindi nakatulog si Victor. Sa bawat pag-idlip niya, bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng hikaw na suot ni Marites. Ang parehong hikaw na siya mismo ang bumili at ibinigay sa babaeng minahal niya noon. Sa bawat tibok ng puso niya, parang lumilinaw ang posibilidad. Si Marites nga ba talaga si Marisa na matagal na niyang hinanap? Kinabukasan, pagdating ni Marites sa mansyon, agad siyang ipinatawag ni Victor sa kanyang opisina. Hindi niya na ito ipinadaan sa mga kasambahay, kundi siya mismo ang nagbukas ng pinto at pormal na inanyayahan. Umupo ka, mahinahong sabi ni Victor, ngunit halatang may bigat ang tono. Tahimik na sumunod si Marites, iniwasan ang titig ng bilyonaryo. Hindi ako makakatulog kagabi, panimula ni Victor, dahil sa hikaw na suot mo. Sigurado ako ang nagbigay niyon. Bahagyang napasinghap si Marites, ngunit hindi agad sumagot. Marisa, marahan ngunit malinaw ang bawat titik na binitawan ni Victor. Ikaw yon, hindi ba? Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Marites. Matagal siyang nanahimik bago dahan-dahang tumango. Oo, ako iyon. Pero matagal na yon, Victor. Matagal ko nang pinili na kalimutan ang lahat. Tumayo si Victor, lumapit sa kanya at naupo sa tabi niya. Bakit? Bakit ka umalis noon? Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Huminga ng malalim si Marites bago nagsimula. Hindi ako umalis dahil gusto ko. Isang gabi, pinilit kaming umalis ng nanay ko. May mga taong naghahanap sa tatay ko dahil sa malaking pagkakautang. Sinabihan kami na mas ligtas na umalis agad nang walang pasabi kahit kanino. Wala akong nagawa, wala akong paraan para ipaalam sa'yo. Pinikit sandali ni Victor ang mga mata, pilit pinapakalma ang sarili. At pagkatapos noon, bakit hindi ka na nagbalik? Oh, sinubukan kong magbalik, sagot ni Marites. Nanginginig ang boses. Pero nalaman kong umalis ka na rin at lumipat sa ibang bansa. Wala akong alam kung nasaan ka. Hanggang sa natuto akong mabuhay mag-isa. Matagal silang natahimik hanggang sa dahan-dahang tinanong ni Victor. At ang mga bata, sila ba? Hindi agad tumingin si Marites. Oo, Victor, sila ang mga anak mo. Parang biglang humintong oras para kay Victor. Napatingin siya kay Marites. Halatang nabigla ngunit may halong saya at kirot sa kanyang dibdib. Ilang taon na sila? Si Nika ay 10, si June ay 7, sagot ni Marites, halos pabulong. Wala akong balak itago sila sa iyo habang buhay, pero natakot ako. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Tumayo si Victor, naglakad papalayo para pigilan ang pagbuhos ng emosyon. Marites, 10 taon kitang hinanap. Akala ko nawala ka na sa mundo. At ngayon, malalaman ko na may mga anak pala ako. Napaiyak na rin si Marites. Pasensya na kung hindi ko sinabi agad. Naging mahirap ang lahat para sa akin. Ayokong lumapit sa iyo na parang humihingi ng tulong o pera. Gusto ko, kung magkikita tayo, buo na ako bilang tao at kaya kong papunayan na nakaya ko mag-isa. Lumapit si Victor at hinawakan ang mga kamay ni Marites. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Ang mahalaga ngayon, nandito ka. Nandito kayo ng mga anak natin at hindi ko hahayaang mawala pa kayo uli. Pumasok si Nika sa opisina, dala ang meryendang ibinigay sa kanya ng kasambahay. Ngunit natigilan siya nang makita ang ina at si Victor na parehong may luha sa mata. Mommy? Sir Victor? May nangyari po ba? Lumapit si Victor at ngumiti sa bata kahit may bakas pa ng luha sa kanyang mga mata. Nika, may gusto lang akong sabihin sa iyo at kay June mamaya. Pero ngayon,
Gusto ko lang malaman mo na mahalaga kayo sa akin. Tumango si Nika, halatang nagtataka, ngunit natuwa sa narinig. Salamat po, sir. Nang makaalis ang bata, muling tumingin si Victor kay Marites. Simula ngayon, hindi na kita tatawaging empleyado. Isa ka ng mahalagang bahagi ng buhay ko at gusto kong nakilala ng mas malalim sina Nika at June bilang kanilang ama. Hindi pa rin lubos maisip ni Marites kung gaano kabilis nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging isang simpleng tagalinis sa mansyon, na yun ay muling binubuksan ng tadhana ang pintuan ng kanilang nakaraan. At tila pinipilit silang bumuo ng bagong yugto ng kwento, ngayon na malinaw na ang koneksyon na matagal nang tinatago ng isang pares ng hikaw. Mula nang aminin ni Marites na si Nika at June ay mga anak ni Victor, tila nag-iba ang timpla ng hangin sa mansyon. Para bang mas mabigat ang bawat hakbang na ginagawa niya at mas matalim ang bawat tanong na lumalabas sa bibig ng bilyonaryo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na pagtataka at pangungulila sa mga taong dapat ay nakasama niya mula pa noon. Kinabukasan, pinatawag muli ni Victor si Marites sa opisina. Sa mesa nito ay nakalatag ang ilang lumang larawan at mga sulat. Halatang hinanap pa niya mula sa mga lumang kahon. Kailangan kong maintindihan ang lahat, panimula ni Victor. Seryoso ang tinig. Kung totoo ngang ako ang ama nila, gusto kong malaman kung paano nangyari na hindi ko man lang sila nakita o nalaman noon. Umupo si Marites, bahagyang nakayuko. Nung umalis kami ng nanay ko, buntis na ako, Victor. Hindi ko alam kung paano kita hahanapin, lalo na't wala na akong kontak sa'yo. At sabi ng mga kapitbahay, lumipat ka na sa ibang bansa para sa negosyo ng pamilya mo. Napahawak si Victor sa sentido niya. Pilit binabalik sa alaala ang panahong iyon. Naalala ko, may balita noon na may kaguluhan sa bayan ninyo. Pero wala ni isa sa pamilya mo ang nagsabi sa akin ng totoo. Inakala kong ayaw mo na sa akin, kaya pinilit kong kalimutan ka kahit mahirap. Pinunasan ni Marites ang mga mata. Hindi ko gustong itago sila sa'yo, pero natakot ako, Victor. Ayokong lumapit sa'yo na para bang humihingi ako ng tulong. Pinilit kong palakihin sila ng mag-isa. Kahit mahirap, gusto kong maramdaman nilang hindi sila pabigat sa ahit kanino. Tumayo si Victor at lumapit sa aparador. Bunuksan niya ito at kinuha ang isang maliit na kahon. Sa loob ay may lumang larawan nilang dalawa ni Marisa, si Marites noon, habang magkahawak kamay sa isang peryahan. Ipinakita niya ito sa babae. Hindi ko to tinapon kahit kailan, kahit anong gawin ko, bumabalik ka sa isip ko. At ngayong nandito ka na ulit, may karapatan akong makasama ang mga anak natin. Oh, alam ko, mahinang sagot ni Marites, pero sana maintindihan mo rin na hindi ganoon kadali sa kanila. Hindi kanila nakilala bilang ama mula pagkapata. Kailangan mo munang maghintay, dahan-dahan, hanggang masanay sila. Huminga ng malalim si Victor. Kung ganoon, magbibigay ako ng oras, pero hindi ko hahayaang lumipas pa ang mga taon na wala ako sa buhay nila. Maya-maya, kumatok si Nika at pumasok. Dala ang isang lumang photo album na nakita raw niya sa may aparador ng kusina. Mami, tingnan niyo po, may picture kayo rito nung bata pa kayo. Kinuha iyon ni Victor at agad niyang nakilala ang ilang larawan. May isa pang ang litrato na tila kuha sa parehong araw ng larawan sa kahon niya. Nika, gusto mo bang makita pa yung ibang kwento ng nakaraan ng mami mo? Tanong niya sa bata. Medyo nagulat si Nika. Opo, pero bakit po? Numiti si Victor kahit may halong lungkot. Dahil parte iyon ng buhay mo at gusto kong maunawaan mo kung bakit mahalaga kayo sa akin. Habang nag-uusap sila, si June naman ay pumasok, may dalang laruan. Sir Victor, pwede po ba kayong maglaro mamaya? Tanong niya, walang kamuwang-muwang sa bigat ng usapan sa paligid. Oo naman, sagot ni Victor, sabay yuko at haplos sa buhok ng bata. At pwede mo na rin akong tawagin kung anong gusto mong itawag sa akin balang araw. Tumingin si Marites sa eksena at ramdam niya ang halo-halong emosyon, takot, saya at pagkalito.
Hindi niya alam kung kaya niyang kontrolin ang takbo ng sitwasyon. Pero malinaw sa kanya na si Victor, anuman ang mangyari, ay hindi na basta-basta lalayo sa kanila. Nang maghiwa-hiwalay sila para magpatuloy sa kani-kanilang gawain, nanatiling nakaukit sa isip ni Marites ang sinabi ni Victor. Hindi ko hahayaang lumipas pa ang mga taon na wala ako sa buhay nila. Alam niyang iyon ang simula ng mas mabigat pang mga desisyon na kakaharapin nilang dalawa. Mga desisyong magtatakda kung paano tatakbo ang hinaharap ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang araw mula nang mabunyag ang katotohanan tungkol kina Nika at June. Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan hindi lamang sa loob ng mansyon, kundi pati na rin sa labas. Hindi na ito basta tsismis ng mga kasambahay. May mga taong kilala si Victor sa negosyo at lipunan na nakakarating na rin ang usapan. Isang hapon, habang nagwawari si Marites sa hardin, nilapitan siya ni Letty na kasambahay din. Ate, may nabasa akong post sa social media kagabi. May litrato ka raw na kasama si Sir Victor at mga bata. Ang daming komento. Natigilan si Marites. Anong ibig mong sabihin? May nagsabi raw na baka may relasyon kayo ni Sir at yung mga bata. Ewan ko kung saan nila nakuha pero pinapalabas na may koneksyon kayo noon pa. Halatang nahihiya si Letty habang sinasabi ito. Agad na bumigat ang dibdib ni Marites. Alam niyang darating ang ganitong klaseng sitwasyon. Pero hindi niya inasahan na ganito kabilis. Nilingon niya sina Nika at June na masayang naglalaro sa gilid ng hardin. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kinagabihan, habang nag-aayos si Victor ng mga papeles sa kanyang opisina, pumasok si Marites. Sir, may kumakalat daw pong litrato natin sa social media? Pati yung mga bata nadadamay. Hindi nagulat si Victor. Narinig ko na rin. Isa sa mga kamag-anak ko ang nagsabi. Pero huwag mong alalahanin yan, Marites. Alam kong wala tayong ginagawang masama. Pero sir, hindi lahat ng tao naiintindihan yan. Lalo na yung mga ayaw sa atin mula pa noon. Tumayo si Victor at lumapit sa kanya. Kung patatahimikin natin sila sa pangsuko, mas lalo lang nilang iisipin na may mali. Ang gagawin natin, haharapin natin sila. Ako mismo ang magsasabi ng totoo. Hindi man kumbungsido si Marites na iyon ang pinakamainam, wala na rin siyang nagawa ng kinabukasan ay lumabas sa isang online news site ang balita. Kilalang negosyante, may itinatagong pamilya. May kasamang lumang litrato ni Victor at isang babaeng may pagkakahawig kay Marites noong kabataan nito. Mula noon, naging usap-usapan sila sa buong syudad. May mga kumakampi, ngunit mas marami ang mapanghusga. Sa isang pagtition ng mga negosyante na dinaluhan ni Victor, hindi niya naiwasang marinig ang usapan ng ilang bisita. Sayang si Victor, maayos sana ang imahe, pero nadungisan dahil sa babaring iyon. Bulong ng isa. Hindi mo alam, baka gold digger lang yon. Sagot ng isa pa. Lumapit si Amanda, pinsan ni Victor, at diretso siyang kinausap. Victor, kailangan mong ayusin ang sitwasyong ito. Hindi ka pwedeng basta tumahimik. Kung ayaw mo masira ang pangalan mo, hiwalay ka na sa babaeng yon. Tumingin si Victor sa kanya ng diretso. Amanda, hindi mo alam ang buong kwento. Si Marites ay hindi lang basta babae sa buhay ko. Siya ang ina ng mga anak ko. Nanlaki ang mata ni Amanda, ngunit bago pa ito makapagsalita, tumalikod na si Victor. Kinahapunan bumalik si Victor sa mansyon at nadatnan ang dalawang bata na nag-aabang sa sala. Sir Victor, sabi ni Nika, may mga kaklase po ako na nagtatanong kung kayo raw po ang tatay namin. Anong sasabihin ko? Umupo si Victor sa kanilang harapan at marahang ngumiti. Sabihin mo ang totoo, Nika. Oo, ako ang tatay ninyo. At hindi ninyo kailangang mahiya dahil mahal ko kayo. Tumango si Nika, ngunit si June ay tila naguguluhan. Pero bakit po may mga taong galit sa atin? Hinaplos ni Victor ang ulo ng bata. Dahil may mga taong hindi marunong umunawa. Pero basta magkasama tayo, wala tayong dapat ikatakot. Kinagabihan, kinausap muli ni Marites si Victor habang sila'y nasa veranda. Hindi ko alam kung kaya ko to, Victor. Hindi ako sanay na pinag-uusapan ng ganito. Marites, mariin ang boses ni Victor. Kung kakailanganin, lalaban ako para sa iyo at sa mga bata. Wala nang makakapag-iwalay sa atin ngayon. Sa kabila ng lahat, ramdam ni Marites na mas lalo silang sinusubok ng kapalaran.
Ngunit sa paraan ng pagtindig ni Victor sa gitna ng mga batikos, nagsisimula na siyang maniwala na marahil. Kahit gaano pa kahirap ang laban, may pag-asa silang manalo. Basta't magkakapit kamay silang tatlo, kasama ang lalaking minsang nawala sa kanilang buhay at ngayoy handang ipaglaban sila sa harap ng mundo. Makalipas ang ilang araw ng walang tigil na usap-usapan sa paligid, tila mas naging determinado si Victor na ipakita sa lahat na seryoso siya sa paninindigan para kay Marites at sa kanilang mga anak. Hindi na siya nagkukubli o umiiwas sa mga mata ng publiko. Sa halip, mas pinipili niyang samahan sila sa mga lugar na dati ay iniiwasan niya para sa kanilang kapakanan. Isang linggo ng umaga, nagpasya si Victor na dalhin sina Marites, Nika at June sa isang parke sa gitna ng lungsod. Kasama ang ilan sa mga kasambahay bilang alalay, naglakad silang magkasabay. May dalang mga merienda at laruan para sa mga bata. Hindi alintana ni Victor ang mga mata ng mga taong nakakakilala sa kanya at bumubulong-bulong habang siya'y dumaraan. Habang naglalaro sina Nika at June ng frisbee, naupo si Marites sa isang bench. Lumapit si Victor at naupo sa tabi niya. "Alam kong mahirap ito para sa'yo," sabi niya habang pinagmamasdan ang mga bata. "Pero gusto kong ipakita sa'yo na kahit saan tayo magpunta, kasama mo ako." Napatingin si Marites sa kanya. "Victor, hindi ako sanay sa ganito. Sanay akong tahimik lang, walang nakakakita sa akin. Pero ngayon, parang lahat ng mata nasa atin." Hinawakan ni Victor ang kanyang kamay, walang pakialam sa mga taong nakatingin. "Gusto ko silang makita na hindi ko ikinahihiya ang pamilya ko. Hindi ko ikinahihiya na ikaw ang ina ng mga anak ko." Kinagabihan, nagdesisyon si Victor na gumawa ng mas matapang na hakbang. Inimbitahan niya ang ilang malalapit na kaibigan at piling miyembro ng pamilya para sa isang hapunan sa mansyon. Pagdating ng gabi, halos mapuno ang malaking dining hall ng mga taong bihira lang makitang magkasama sa iisang lugar. Habang nagsisimula ang kainan, tumayo si Victor at kumatok ng tinidor sa baso para makuha ang atensyon ng lahat. "Salamat sa pagpunta ninyo ngayong gabi. May mahalaga akong nais ipaalam sa inyo at gusto ko marinig ninyo ito mula mismo sa akin." Nagkatinginan ang ilan sa mga bisita, halatang naghihintay sa sasabihin niya. Tumayo si Marites mula sa kanyang upuan, pila naiilang, ngunit pinigilan siya ni Victor sa pamamagitang banayad na hawak sa kanyang kamay. "Marites," panimula ni Victor, "matagal na tayong pinaglayo ng tadhana. Pero ngayong nagtagpo tayong muli, hindi ko nahahayaang may sinuman o anumang bagay na maghiwalay pa sa atin. Nandito siya, hindi bilang empleyado, kundi bilang ina ng aking mga anak at isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Isang bulungan ang imalingawnaw sa paligid, ngunit hindi pilansin iyon ni Victor. Gusto kong malaman ninyo na pinili ko siyang mahalin at walang makakapagbago niyan." Sa gilid ng mesa, napansin ni Marites si Amanda na nakatingin sa kanila, ngunit imbes na may halong pang-uuyam, may bakas ng pagkamangha sa mukha nito. Marahil ay hindi ito inaasahan mula sa pinsan niya. Matapos ang hapunan, habang naglalakad sila sa hardin, bumulong si Marites kay Victor. "Hindi mo kailangang gawin yun. Alam kong maraming hindi matutuwa." Mumiti si Victor. "Mas mahalaga sa akin na maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Kung may magalit man, problema na nila yon." Sa sumunod na linggo, lalo pang pinatunayan ni Victor ang kanyang sinseridad. Isinama niya sina Marites at ang mga bata sa isang lugar na mahalaga sa kanila noon, ang maliit na baybayin kung saan sila unang nagkita ni Marisa noong kabataan nila. "Dito ko unang nakita ang ngiti mo na hindi ko makalimutan," sabi ni Victor habang nakatingin sa dagat. Ngumiti si Marites, bahagyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At dito rin nagsimula ang lahat. At natapos bigla. "Huwag na nating hayaan na magtapos ulit," sagot ni Victor, sabay abot ng kamay niya. "Simula ngayon, itutuloy natin ang kwento. Pero ngayon, kasama na ang mga bata." Nagtakbuhan sina Nika at June sa buhangin.
nagtatawanan habang hinahabol ang alon. Sa mga mata ni Marites, kitang-kita ang kasiyahan na matagal na nilang hindi nararanasan. Sa mga sumunod na araw, hindi man nawala ang mga kritiko at mapanghusga sa paligid, unti-unti ring napapalitan ng paggalang ang ilan. Nakita nila kung paano hindi tinatablan si Victor ng pang-uuyam at kung paano niya pinapakita ang pagmamahal at paggalang kay Marites at sa mga bata sa publiko at pribadong pagkakataon. At sa puso ni Marites, nagsimulang mabuo ang paniniwala na marahil ang laban na ito ay hindi para lamang ipagtanggol ang kanilang relasyon sa mundo, kundi para rin ipaalala sa kanilang sarili na sa kabila ng lahat, may pag-asa pa ring buuin ang isang mas matatag na pamilya. Makalipas ang ilang linggo mula nang ipahayag ni Victor ang kanyang paninindigan sa harap ng pamilya at mga kaibigan, nagsimula ng unti-unting magbago ang takbo ng buhay ni Marites at ng mga bata. Hindi na sila basta dumadalaw lang sa mansyon para magtrabaho. Unti-unting na rin silang natututo sa pamumuhay na kaiba sa nakasanayan nila. Isang umaga, maagang dumating ang isang guro sa mansyon. Kilala siya bilang isang private tutor na matagal nang kinukuha ni Victor para sa ilang batang miyembro ng pamilya. Marites, sabi ni Victor habang pinapakilala ang guro, ito si Teacher Liza. Siya ang tutulong kina Nika at June na mas maging handa sa bagong eskwelahan na papasukan nila. Medyo nabigla si Marites. Victor, hindi ko alam kung handa na sila para sa ganito. Hindi sila sanay sa mga paaralan ng mayayaman? Ngumiti si Victor. Kaya nga natin sila sasanayin. Ayokong mahirapan sila sa unang araw pa lang. Sa mga sumunod na araw, naging abala sina Nika at June sa kanilang tutorial lessons. Tinuruan sila hindi lang ng akademikong aralin, kundi pati ng wastong asal sa harap ng ibang tao. Mula sa tamang paggamit ng kubyertos, pag-uugali sa hapag hanggang sa kung paano maayos na makipag-usap sa mga bagong kakilala. Mami, parang ang hirap po nitong tinuturo sa amin. Reklamo ni June isang hapon habang nag-aaral ng table manners. Bakit po kailangan pang may 3 kutsara? Napangiti si Marites at tinapik ang balikat ng anak. Anak, hindi mo kailangang magmadali. Matututo ka rin. Isipin mo na lang, parte ito ng pagtupad sa pangarap mo na maging magaling sa maraming bagay. Bukod sa mga bata, si Marites mismo ay sinasanay ni Victor sa pamamahala ng ilang gawain sa bahay. Gusto kong matutunan mo kung paano pinapatakbo ang isang malaking tahanan, sabi ni Victor isang umaga habang ipinapakita sa kanya ang ledger ng mga gastusin. Hindi lang ito tungkol sa pera, mahalaga ring alam mo kung paano makitungo sa mga tao at magdesisyon para sa kapakanan ng lahat. Medyo nag-aalangan si Marites sa una. Victor, sanay lang akong maglinis at mag-alaga. Hindi ko alam kung kaya ko to. Kaya mo, mariin na sagot ni Victor. At nandito ako para gabayan ka. Kasabay ni Po, binigyan din ni Victor si Marites ng maliit na negosyo, isang maliit na flower shop malapit sa sentro ng lungsod. Matagal mo nang sinasabi na gusto mong magtanim at magbenta ng mga halaman at bulaklak. Paliwanag ni Victor habang ipinapakita sa kanya ang pwesto. Ito na ang pagkakataon mo. Hindi mapigilan ni Marites ang maluha. Victor, sobra-sobra na to. Hindi ito sobra kung alam kong makakatulong ito sa'yo para mas maging buo ka bilang tao. Hindi kita tinutulungan para lamang umasa ka sa akin. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong lakas, tugon ni Victor. Samantala, sa eskwela, unti-unti ring nagiging komportable sina Nika at June. Sa una, may ilang kaklase na nagtatanong at minsan ay nagdududa sa pinagmula nila. Pero natutunan nilang magpaliwanag ng may kumpiyansa. Isang araw, pag-uwi ni Nika mula sa klase, lumapit siya kay Victor na nasa veranda. Sir, may nagtanong po sa akin kung bakit bigla na lang nagbago ang buhay namin. Sabi ko po, si may tatay na kaming nandyan para sa amin. Natigilan si Victor sa sinabi ng bata at napangiti siya. Salamat, Nika. Iyon ang pinakamagandang sagot na narinig ko. Sa gabi, habang nasa hapag sila, mas masaya na ang kanilang mga usapan. Mami, kanina po sa school, tinuruan kami kung paano gumawa ng simpleng speech. Tapos sabi ng teacher, pwede ko raw ikwento ang hero ko sa buhay. Ang sinabi ko po, kayo. Kwento ni June. Hindi napigilan ni Marites ang mapangiti at mapaluha.
Salamat anak. Kahit anong pagsubok basta magkasama tayo, kakayanin natin. Unti-unting nakikita ni Marites na hindi na lang basta tulong ang ibinibigay ni Victor. Ito ay pagbubukas ng pintuan sa isang bagong mundo kung saan natututo silang lahat. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para maging mas handa sa hinaharap. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanya na ang pagsasanay na ito ay hindi lamang para sa pisikal na ginhawa, kundi para sa lakas ng loob at dignidad na dala-dala nila saan man sila mapunta. Makalipas ang maraming linggo ng pagsasanay, pagsubok at pag-aayos ng relasyon, naramdaman ni Victor na panahon na upang gawin ang hakbang na matagal na niyang pinipigil, ang formal na ihayag ang kanyang hangarin hindi lang para sa mga anak nila, kundi para kay Marites mismo. Isang linggo bago ang kaarawan ni Marites, lihim na kinausap ni Victor sina Nika at June habang abala ang kanilang ina sa tindahan ng bulaklak. May plano ako, sabi ni Victor. Palihim na ngumiti habang nag-uusap sila sa veranda. Gusto ko sanang bigyan ng sorpresa ang mami ninyo. Sorpresa? Yung may cake po? Tanong ni June na agad namilog ang mata. May cake din, sagot ni Victor, pero higit pa doon. Gusto ko siyang yayain magpakasal. Napalundag si Nika sa tuwa. Talaga po? Mommy will cry for sure. Paano po ang plano? Tanong ni June. Ako po gagawa ng card. Perfect, sabi ni Victor. Kayo ang gagawa ng paunang dahilan para siya'y pumunta sa lugar kung saan ko siya yayayain. Tapos, ako na ang bahala sa lahat. Sa mga susunod na araw, maingat na ikinasa ni Victor ang bawat detalye. Pinili niya ang isang maliit na restauran sa may burol, overlooking ang buong lungsod. Isang lugar na hindi marangya pero tahimik, eleganting simple at may kahulugan. Doon din sila unang nagkita ni Marisa noong kabataan nila. Nang dinala niya ito roon upang ipakita ang tanawin at sabihing, balang araw gusto kong dito ako tumanda kasama ang taong mahal ko. Sa araw ng sorpresa, kinausap ni Nika ang ina. Mami, may event po daw sa school. Tapos gusto po ni teacher na naroon po kayo. Susunduin po tayo ni Sir Victor. Medyo nagtataka si Marites pero agad ding pumayag. Ay, kailangan pa palang mag-ayos? Tanong niya habang pinupunasan ang muka. Konti lang po, promise magugustuhan nyo. Sagot ni Nika, sabay lingon kay June na pinipigilan ng kilig sa muka. Pagdating ng hapon, sinundo sila ni Victor gamit ang van. Tahimik ang biyahe. Si Marites, medyo kinakabahan na hindi maipaliwanag, pero hindi na nagtanong pa. Pagdating sa restauran, sinalubong sila ng maliliit na puting ilaw na nakapaligid sa mga puno. Sa gitna ng open, kaarawan mo bukas, di ba? Nauna lang ako maghanda at may isa pa akong dahilan. Habang kumakain sila, masayang nagkwento ang mga bata tungkol sa kanilang mga bagong kaibigan sa school, sa mga napanood nilang palabas, at sa pangarap nila na makapagbakasyon sa probinsya. Si Marites ay tahimik lang, pinagmamasdan ang paligid. May kaba, may saya, may halong pagtataka. Matapos ang dessert, biglang tumayo si June at iniabot ang isang card na siya mismo ang gumawa. Mommy, basahin mo po to. Binuksan ni Marites ang card. Nakasulat doon sa maliliit na letra, Mommy, salamat sa lahat. Sana mas maging masaya ka pa. At sana pumayag ka kay Daddy. Napakunot ang noo ni Marites. Kay Daddy, sabay lingon sa likuran niya at doon niya nakita si Victor. Nakaluhod, may hawak na maliit na kahon. Marites, panimula ni Victor, malumanay ngunit nanginginig ang tinig. Ang dami na nating pinagdaanan. Ilang taon tayong pinaglayo, ilang taon akong naghanap sa'yo. At ngayong magkakasama na tayong muli, ayokong sayangin ang pagkakataong ito. Lumapit sina Nika at June sa tabi ng kanilang ina. Sabay hawak sa kanyang kamay. Gusto kong maging buo tayo, patuloy ni Victor. Hindi lang bilang ama ng mga anak natin, kundi bilang partner mo sa bawat araw na darating. Kaya, Marites, will you marry me? Hindi nakapagsalita agad si Marites. Lumuluhang napatingin sa dalawang anak, sabay kay Victor na seryosong nakatingin sa kanya. Walang alinlangan, walang pagdududa. Victor, halos pabulong niyang sabi,
Hindi ko akalaing darating pa tong araw na to. Dumating na, sagot ni Victor. At hindi ko hahayaang lumagpas. Napailing si Marites, umiiyak na sa sobrang emosyon. Oo, Victor. Oo. Nagpalakpakan sina Nika at June habang niyakap nila ang ina. Tumayo si Victor at mahigpit na niyakap si Marites. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga bituin, sa gitna ng katahimikan ng paligid, at ng presensya ng dalawang batang naging dahilan ng pagbabalik nila sa isa't isa kung matagal nang naudlot. Sa gabing iyon, sa parehong lugar kung saan ipinangako ni Victor ang kanyang pangarap noon, tinupad niya ang bahagi ng kanyang pangako na hindi na muli silang mawawala sa isa't isa. Hindi kailanman naging pangarap ni Marites ang magpakasal sa engrandeng kasal. Para sa kanya, sapat na ang tahimik taus-pusong seremonya kung saan naroon ang mga mahal niya sa buhay. Kaya't matapos ang proposal ni Victor, napagkasunduan nilang gawing simple pero makabuluhan ang kanilang kasal. Ilang linggo lang ang lumipas at nakatakda na ang araw. Sa maliit na kapilya malapit sa bundok kung saan tanaw ang masaganang mga puno at abot tanaw ang langit, ginanap ang kasal. Naka-off-white na long sleeve si Victor habang si Marites naman ay nakasimpleng ivory dress na tila mas lalo pang pinaganda ang kanyang natural na anyo. Walang engrandeng dekorasyon. Tanging puting bulaklak na mula pa mismo sa tindahan ni Marites, ilang kahoy na bangkong, inayos ng mga kaibigan, at isang maliit na altar na may nakasinding kandila. Pero sa kabila ng kasimplehan, dama ng lahat ang bigat at lalim ng pagmamahalan ng dalawang ikinakasal. Mahal na mahal kita, mahinang bulong ni Victor habang inilalagay ang singsing sa taliri ni Marites. Salamat sa pagbabalik, sagot ni Marites. Pinipigilan ng luha habang pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang sinukuan. Pero ngayon ay muli niyang piniling yakapin. Nandoon si Liza, ang dati niyang kasamahan sa restaurant, na ngayon ay isa ng tagapamahala ng branch. Nandoon din ang ilan sa mga naging mabait sa kanya noon at maging ang mga dati nilang kliyente sa Bulaklakan. Si Nika at June, nakasuot ng simpleng puti, ang siyang nag-abot ng mga singsing. Matapos ang kasal, nagsama-sama sila sa isang handaan sa likod ng kanilang bahay. Niluto ng kapitbahay ang mga putahe, si Mang Efren ang tumugtog ng gitara, at ang mga bata ang nagsayaw sa gitna ng bakuran. Isa yung gabi ng kasiyahan na puno ng kwento, halakhak at pagsisimula. Pagkatapos ng kasal, isang malaking desisyon ang kanilang hinarap, ang pagsasama sa iisang tahanan. Si Victor, bagamat may malaking bahay sa syudad, ay pinili na manatili muna sa mas maliit na bahay sa probinsya, kung saan naroroon si Marites at ang mga bata. Dito muna tayo magsimula, ani Victor, sa lugar kung saan nagsimula tayong muli. Kapag buo na, saka natin pag-isipan ang paglipat. Ako na ang mag-aayos ng kwarto mo, Tay. Biro ni June. Pero bawal po kayo magsinghot ng pabango ni Mami. Bakit naman? Tanong ni Victor. Napatawa. Basta, sabay tawa ng magkapatid. Habang lumilipas ang mga linggo, sinimulan na rin ni Victor ang muling pagbuhay sa kanyang negosyo. Hindi sa laki ng kapital kundi sa bagong prinsipyo. Sa halip na bumalik agad sa mga malalaking kumpanya, pinili muna niya ang tumulong sa maliliit na negosyante sa kanilang lugar. Gamit ang natitirang ipon at kaunting puhunan mula sa ibinenta niyang sasakyan, nagtayo sila ni Marites ng isang maliit na community store na nagbebenta ng basic supplies, bulaklak at mga kagamitan sa paaralan. Pero hindi lang ito tindahan. Ginawa rin nila itong lugar kung saan maaaring magpaturo ang mga kabataan ng basic entrepreneurship. Hindi lang negosyo ang binubuhay natin, paliwanag ni Victor sa isang forum sa barangay hall, kundi pangarap, tiwala sa sarili at ang paniniwalang kahit mahirap, may karapatan kang umasenso. Nakilala si Victor sa lugar, hindi bilang dating CEO, kundi bilang Sir Victor. Nakababa ang loob, laging may dalang payong sa mga naglalakad na estudyante at hindi namimili ng kausap. Si Marites naman ay ginagalang hindi lang bilang may bahay ni Victor, kundi bilang haligi ng pagkakaisa sa komunidad. Isang araw, habang inaayos ni Nika ang school project niya tungkol sa pamilya, tinanong niya si Victor, Tay,
Pwede po ba tayong magkaroon ng iisang apelyido lahat? Napatingin si Marites kay Victor. Saka ngumipi. Pwede, sagot ni Victor. Simula ngayong linggo, lalakad na tayo ng legal documents para sa adoption. Talaga po? Tili ni June. Sabay yakap kay Victor. Oo anak, para sa susunod na taon, isang apelyido na lang tayong lahat. Isang pamilya, buo. Sa araw na opisyal na isinama ni Victor sa legal na dokumento sina Nika at June bilang anak, pinangalanan nila ang sarili nilang pamilya bilang De Asis Santiago, isang kombinasyon ng kanilang lumang apelyido at panibagong simula. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, pero ang saya at kapayapaang nararanasan nila araw-araw ay higit pa sa yaman. Sa bawat pagsikat ng araw, sabay-sabay silang kumakain ng agahan. Sa bawat hapon, nagkakatuwaan sa likod bahay habang nagdidilig ng mga bilaklak. At sa bawat gabi, sabay-sabay silang nananalangin. Hindi para sa mas maraming pera, kundi para sa tuloy-tuloy na pagmamahalan, kalusugan at pagkakabuklod. Ang dating kwento ng isang waitress na nagbigay ng huling pagkain sa isang pulubi ay napalitan na ng kwento ng isang pamilyang muling binuo sa tamang panahon. Hindi perpekto, pero totoo. At doon sa gitna ng katahimikan ng kanilang maliit na tahanan, unti-unti nilang isinusulat ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanatang puno ng pag-ibig, pag-asa at muling pagbangon.